doon sa lugar ng Mindanao. So yun po yung mga napuntahan ng lahat ng mga anak ni Yutan. Ngayon, dumami po ng dumami yan ang mga lahi nila hanggang sa pinag-isa po itong Bisaya, Mindanao, noon, Tarsis at saka Siba, Upir, ang pangalan po nito. Kaya nga, yung Cebu, galing po yan sa pangalang Siba. Ano po? At yung Mindanao ay galing yan sa pangalan ng Tarsis. Kasi, kung nagbabasa kayo ng Bible, si Jonas ay pinapunta ng Diyos sa Ninive. Instead na pumunta siya sa Ninive, sa Tarsis po siya pumunta. Gano'ng kalayo po yung Israel papunta ng Tarsis dito. Kaya nung siya ay malapit na sa Tarsis, alam niyo naman dyan sa Philippine Deep Sea, malakas ang alon dyan. So dyan tinapon si Jonas. Kaya nung kinain siya ng malaking isda, 3 araw at 3 gabi, siya na nandoon sa tiyan ng isda. Kaya 3 araw at 3 gabi na nilakbay ng isda, yung papunta ng Ninive. Pagdating ng 3 araw, doon siya niluwa ng isda sa dalampasigan ng Ninive. Kaya wala nang magawa si Jonas, kundi mangarap na siya, kinain na siya ng isda, 3 araw at 3 gabi. So gano'ng kalayo po yan? So ang kasaysayan natin, hindi alam niya ng mga tao, dahil ang mga tao ay nakapokus lamang sa mga buhay natin ngayon. So, kaya ang Upir ay napakahalaga nito sa ating kasaysayan na dapat malaman ninyo. Kung bakit nakalagay po dyan sa ating dokumento, Upir, dahil ito po yung ancient history ng ating bansa. So nakalagay naman dito, Upirian's Royal Kingdom o Maharlika. So bakit po tayo ay naging Royal Kingdom o Maharlika? Kasi po, yung mga tao noong unang panahon ng mga Upirians, napalitan ng kanilang mga kasaysayan at ginawa silang mga royal. No? Ang mga tao noon ay mga royal kasi sila ay may mga dugong bughaw. Kaya nga ngayon tayo, hindi na tayo royal. Kasi naalitin na tayo ng gusto ng kasaysayan na mula sa kay King Philip ng ang ating kaharian ay sinako. Hindi na tayo naging royal. Dahil nasakop na tayo. Ano na lang nangyari sa atin? Sprite na lang. Wala nang kulay. No? Sprite na lang, wala nang kulay. So mga kapatid, ang history ng Kingdom of Maharlika, para sa kaalaman natin, ang Royal Kingdom of Maharlika, wala pa po dito relihiyon noon para sa kaalaman natin. Ang mga tao dito noon ay sumasamba sa pangalang Aba. Ay, research ninyo yan. Noong unang panahon, walang relihiyon dito. Lahat ng tao sumasamba sa pangalang Aba. Dumating po yung missionary na tinatawag na Islamic. Kailan dumating? Dumating po noong 5th century hanggang 9th century. At ipinangaral nila mula doon sa Mindanao yung tungkol sa Islam. Ngayon, wag po muna kayo maging sarado sa ating kasaysayan. Kasi tatalangin ko po kung ano ang mayroon sa ating tribong Tagalog, bakit ito nawala. So, wala. So, kailangan ipaunawa ninyo sa kanila
na kasama sila dito ha, kasi kayo ay tulong ng dato. Ibig sabihin, ano man ang gagawin ng dato ay nandyan ka sa kanyang tabi. Pag natutulog ang dato at magtatrabaho ang dato, ikaw ang magtatrabaho. Ano po? Kaya kayo nandyan. So sa mga dato naman, kailangan palaging ang pagdadala ng tao ay hindi piling siga o piling hari na hari talaga, kundi ikaw ay marunong maggala ng iyong mga nasasakupan. Ko po yung mga dato namin sa barat. Lahat po ng dato, punong dato, lakan, raha, yan po lahat ay mag-aaral ng batas. Kapitan. Kaya isang araw, ako po ay kukuha ng mga lawyer at tuturuan po kayong lahat ng batas. Kasi mahirap yung ikaw ang hari doon sa barangay, yung problema ng barangay, hindi ka marunong mag-ayos. Ano po? So kaya, lahat ng rahang, lakan, punong dato at dato, mag-aaral